Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan parte ng mundo kayo na andun, ano? Ngayon po ay araw ng, ano ba ngayon? Huwebes? Ano? November 14. Ano? At pasok na naman ang trabaho. Full blast po ang aking heater. At talagang napakainit na napakalamig na. Ano? Dito sa aking lugar. At nagising po ako kanina ay 32 degrees Fahrenheit. Freezing point, ano? Freezing point na po kung sa sa tubig ay hindi po magiging yelo kung hindi po darating sa ganitong punto ng ganong kalamig, ano? Talagang malamig na. Okay? So, kaya sa aking bahay, full blast ang heater. Sa kotse, full blast ang heater para uminit agad. Pero, ganun kalamig po dito. Pero sa Pilipinas ay mainit na mainit ang labanan sa ating politika. Ako ano man nangyayari diyan, ano? Bakit? Kasi po kahapon ay dumating at nagsalita si Rodrigo Duterte, ang ating pong dating Pangulo, no? Na siyang nag-arkitekto ng drug war sa 6 na taon niyang panunungkulan. At yun po ang pinag-uusapan ngayon sa Senado, sa Kongreso, sa Quadcom. Ano? At matagal na siyang iniimbitahan, for some reason or another, dumating at pag-usap sa mga congressman, ano, ganda ng mga sinabi niya, ano. Pero kung tutusin, titingnan niyo, wala namang bago, ano. Walang bago. Mga dati niyang mumbling and rumbling. Ano. Ano pa, sinabi niya sa Senado na I will take full legal and illegal responsibility sa mga pulis, sa pangyayari sa mga pulis. Ngayon, hindi naman niya sinabi na taking full responsibility sa mga namatay. Ano? But, ganito po yan, ano? Yung mga pulis na yan ay umakto lamang dahil sa utos ng nakakataas. Ano? Dahil po sa ay sinong nakakataas na yan? Ay di siyempre yung mga general, yung mga presidente. Yan ang utos niya, di ba? Kill during his time. So maraming namatay. Ano, iba't iba ang figures, ano? Pero mayroon pang mga nagiging figure na umaabot ng almost 30,000 ang namatay, ano? Alright, pero sa mga pulis ay nasa 7,000 po, 6,000 to 7,000. Alright, doon tayo sa mga pulis na yan. Doon sa mga pulis na yan, okay? Siyempre, sa mga pulis na yan, sa datos ng pulis, 6,000, 7,000. Okay, napakarami pong namatay na yun. Pero marami, lahat bang yun ay nasampahan ng kaso? Hindi po nalisampahan ng kaso ang mga pulis. Bakit? Kasi po, katulad ng na-discuss ko previously, maaari bang sampahan yung kasong iniimbestiga niya yung sarili niya, ano? Pero sa totoo lang po, dapat po nasasampahan ng kaso, ano? Hindi po obligasyon ng pulis ang hindi mag-imbestiga, ano? Dapat po lahat ng krimen, lahat ng pangyayari, kahit policeman ang nakapatay o hindi, in the performance of his or her duties, ay kailangan pong mag-file ng kaso. Ano? Dapat pong mag-file ng kaso. At yung kanilang mga tinatawag, sinasabi ni Rodrigo Duterte na may presumption of regularity ang mga pulis. Totoo po yun, may presumption of regularity, but that is just a defense. Ano po, pwede pong gamitin na I'm doing it in the performance of my duties. Alright? As a result of that, nakapatay ako. But still,
kailangan pong i-file ang kaso ng piskal, at ng mga pulis. Hablahan ang sarili nilang kabaro sa investigasyon. Pero wala po nangyari na yun. Kadalawa, sinasabi niya ba, hindi naman ako ang pumatay, Guilt is personal, which is true. Sabi po ni Rodrigo Duterte, guilt is personal. Totoo po yun, Totoo yan. That is kasabihan po sa legal o sa batas. But, ito po, alam nyo po, sa batas ay meron din po tatlong klase ng principal. Alam mo nyo yung pag tinawag natin principal, hindi po yan ang principal ng school laang, ha? Hindi po yan. Ang principals are those responsible, responsible for the crime committed. Yung mga responsable sa pagsasagawa ng krimen. Ano po yung mga tatlong klase ng principal na yan, ng mga taong yan? Una, yung principal by direct participation, or cooperation. Direct participation. Ibig sabihin, siya po ay kasama sa mga gumawa ng krimen. Padalawang klase ng principal ay principal by indispensable cooperation. So, ibig sabihin po, ito po yung mga hindi mangyayari ang krimen kung hindi dahil sa taong ito, dahil sa pagtulong ng taong ito. Ano ibig sabihin yun? Kunwari po, may gustong barilin, may gustong barilin ang isang tao, si Juan, kaya lang wala siyang baril. So, ang ginawa ni Pedro, binigyan ng baril. Alright? So, hindi po ngayon, pagkabigay ng baril na yan, binaril ni Juan, yung kanyang kalaban, so namatay. So, hindi po mangyayari ang krimen kung hindi binigyan ng baril ni Pedro. Alright? Hindi mababaril ni Juan, yung kanyang kalaban, kung hindi binigyan ni Pedro. Si Pedro po dyan ay principal by indispensable cooperation. Hindi mangyayari ang krimen kung hindi dahil niya. Patatlo. Ano ang patatlong klase ng principal? Ang patatlong klase po ng principal ay principal by inducement. Ano ang ibig sabihin nun? Yung po yung nag-udyok. Siya po yung nag-inganyo. Tama ba yun? Tama. Nag-udyok o nag-inganyo at nag-utos para gawin ang isang krimen. Yun. So, pag inutusan ng isang nakakataas, siyempre ay duty niya yan, duty. For example, yung mga taong mga pulis niya, katulad niya, sasabihin ng mga nasa taas kill. 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 Okay, ayan ang utos sige. That is principal by inducement. Okay? So, saan po papasok si Rodrigo Duterte diyan? Siyempre doon po sa principal by inducement. Siya po nag-utos thinking na itong mga sundalo, thinking na akala nila ito tama yun. Pero alam nyo, ang lumalabas ay parang ganun, sinisisi niya yung mga hindi daw marunong sumunod. At any rate, ay ano kayang responsibilidad ang kinukuha ni Rodrigo Duterte kung gano'n, kung he is willing to take full responsibility, tapos pagdating sa krimen itatanggi niya, right? Full legal and illegal responsibility. I don't know, I don't understand what he means by that, pero dapat kasama dyan yung criminal responsibility. Correct? Kasi he was a principal by inducement to the commission of all those crimes. Dapat pag pinihabla yung mga kasong yun, dapat kasama siya.
people of the Philippines versus police officer like this. And Rodrigo Duterte. Mangyayari kaya yun? Hindi natin alam, ano? Lagay ko, hindi po mangyayari yan. Alam nyo naman sa atin, ano? Sa Pilipinas. Kung may makapangyarihan ka, ay hindi basta-basta mangyayari yan. Ano? Siguro may file, madidismiss din po yan sa fiskal niya pala kung sampa pala ang kaso sa dismiss na. Pero alam niyo po ang magandang sinabi to ni Duterte kahapon ay yung kung sinasabi niya na he welcomes the ICC. Ano? He is even willing to go to ICC. Ano? Sabi niya, he is willing to go to ICC. Basta na may pamasahe. Ay, napakagaling po niyang mag-bluff, ano? Yung sabi niya, pipirma siya ng bank waiver para makita yung ng mga tao yung kanyang sinasabi ni Trillanes na bank account na pinapasukan ng mga allegedly na pinapasukan ng mga sindikatong pera, ano? Masasamang pera galing sa masasamang pinanggalingan papunta sa ano. So yun daw po ang ginagamit na sabi niya, sige, I will sign. Sabi ni Rodrigo Duterte hapon. Yung tinanong mo sa congressman, sige po, kung gagawa ba ngayon ng waiver for bank deposit, pipirma ka ngayon. Abay, anong sinabi? Anong kapalit? Sampaling ko si Trillanes. Nakakatuwa, ano? Biglang atras at bumahag na naman ang buntot ni Rodrigo. Ibig sabihin na hindi siya pipirma kung walang kapalit. Samantalang kasabi lang niya na siya pipirma. And then natanong siya bigla ng congressman, nung siya pipirma daw ba kung gagawa ngayon? Hindi na siya pipirma. Yan po ang Rodrigo Duterte na ginawa niyang Pangulo ng 6 na taon. Ano? Yan ang klase ng tao. Katulad din yan ng mga jet ski na pangako, ano? Jet ski. Talaga naman. Sinabi niyang mag-jet ski ako. Anong sinisigil lang niya sa jet ski ng mga tao ang jet ski, nasa ng jet ski. Sinasabi niya ngayon, ako buwang? Jet ski ako, mga naniwala sa akin ay buwang. Yun ang sabi ni Rodrigo Duterte. Kaya kayo, mga buwang kayong mga naniniwala sa kanya. Alright? And so on and so forth. Marami pa pong mga bagay-bagay na pinagsasabi si Rodrigo Duterte na hindi naman dapat paniwalaan. Alam nyo, yan ay puro politiko nga. Okay, so huwag na tayong maniwala sa mga politiko na yan. Tingnan na lang natin, singilin natin sila sa mga pinangako nila. At kung hindi sila makagawa ng pangako nila, huwag yun uli iboto. Okay? Bye-bye!